Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang kakatok ng malakas, baka magising ang anak ko. Wala siyang alam dito. Pasensya na. Talagang ako ay makakalimutin na. Makakalimutin? Nako, baka naman mamaya kinalimutan mo na rin ang plano natin. Yan ang hindi ko nakakalimutan. Kung ganoon, nasaan? Heto na ang hinihingi mo. Naisalang ko na sa sagradong ritual ang mga daga at ipis na ito. Hindi mo na sila kailangang katakutan. Kung gayon, ano nang dapat kong gawin? Sa susunod na kabilugan ng buwan, pakawalan mo sila at doon mo na ibulong ang nais mong iutos sa kanila. Gaya ng inaasahan, mangyayari ang anumang sabihin mo sa mga ito. Sige na, ako nang bahala. Umalis ka na at baka magising pang anak ko. Mandali ka. Ay, salamat nga pala, Taning. Dahil kahit marami nang nagbago sa napakahabang panahon na lumipas, binalikan mo pa rin ako. Oo na, sige na. Saka na tayo mag-usap. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto. Sino ngayon ang unang nalugi, Tinding? Taon 2017, Pampanga. 3:30 pa lamang ng madaling araw, nagbukas na ng kusina ang mag-inang sina Raizo at Taning para maghanda ng mga putahe sa kanilang karinderya. Ganoon sila kaaga naghahanda dahil sila ngayon ang may pinakamaraming customer. Sila ang pinakadinudumog dahil sa napakamura nilang mga paninda. Madalas may nangangatok na kahit sarado pa. Ganoon katapat sa kanila ang kanilang mga suki. Ngunit unang bukas pa lang ni Raizo sa lalagyan nila ng mga karne ay napasinghal na siya at bumuga ng hininga sa malayo. Nay, saan mo ba nabili to? Bakit parang may amoy na? Doon sa bagong bukas sa kabilang palengke, may bagsakan ng mga double dead doon. Mas mura sa kanila kaya doon ako kumukuha. Pero ang tindi na ng amoy nito, Nay, kumpara doon sa dati mong kinukunan. Bakit ito pang kinuha mo? Mas mura nga, di ba? Siyempre, kung saan tayo mas makakamura, doon tayo. Paano naman po yung lasa? Baka mamaya, hindi na masarap to. Akong bahala dyan, para namang hindi mo pa kabisado ang teknik ko. Basta hugasan mo na lamang at hiwain. Ako nang bahala magluto mamaya. Huwag ka na nakikialam dahil hindi mo alam ang gastusin dito. Ba't naman kasi nagtsatsaga pa kayo sa mas mura? Afford naman natin yung sa dati, di ba? Parang mas okay naman yung kaysa dito, Nay. Ay nako, dumarami ng mga kakumpetensya natin. Kailangan magkaroon ng dahilan ng mga tao para manatili sa atin. Kaya doon ako kumuha para mas mapababa ang presyo ng mga ulam natin. Alam mo naman ang mga tao rito, puro butas lagi ang bulsa. Kung saan may pinakamura, doon sila nagpupuntahan. Kaya pwede ba, huwag ka na lamang makialam. Wala ka namang alam sa negosyo Di kayo na. Pero Nay, next week pala papasok na ulit ako sa trabaho. Medyo malayo nga lang dito, sa San Fernando po. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Hindi bale, kukuha na lang ulit ako na makakasama rito. Baka naman may kakilala ka dyan na pwede mong ipasok. Naku, yun lang. Parang wala na Puro matataas ang ambisyon ng mga kakilala ko. Hindi papasok yung mga yun sa ganito lang. Si Mario pwede sana, kaso nasa Pangasinan na siya nakatira. Sayang naman. Sige, tapusin mo na lang ang paghuhugas mo dyan at ihahanda ko naman itong mga sahog. Matagal na silang gumagamit ng botya o patay na karne para sa karamihan ng kanilang mga niluluto. Madalas, idinadaan na lang yon ng kanyang ina sa matinding spices, suka at iba pang matatapang na pampalasa para matabunan ang amoy at lasa noon. Sinosobrahan din nila ang pagpapalambot sa karne para hindi mahalata na yun ay papasira na. Kadalasan din, kare-kare, menudo, adobo at iba pang ulam na maraming sahog at sarsa ang kanilang niluluto para matakpan talaga ang buong itsura ng karne. At dahil sa magaling dumiskarte sa pagluluto ang kanyang ina, naggagawan nito ng paraan para mapasarap kahit papaano ang mga putahe.
Hindi pa rin yun kasing sarap ng luto sa malalaking restauran, pero mas napagtsatsagaan yun ng mga tao sa kanila kesa sa ibang karinderya na wala talagang lasa ang tinitinda. Sa ganoong paraan sila nakakahatak kahit papaano ng mga customer. Kaya naman, sila ang may pinakamalaking kita sa pwestong yun. Matagal nang tutol si Raizo sa ganoong diskarte ng kanyang ina. Mabuti na lamang may bagong trabaho na ulit siya, kaya hindi na siya magkakaroon ng dahilan na tumulong pa rito. Maging siya ay hindi na rin masikmura ang mga sirang karne na ginagamit pa nila para sa mga lutuin. Katulad ng dati, magbibigay na lang siya ng pera buwan-buwan sa kanyang nanay at yun na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi niya na kailangang makisali sa diskarte noon sa kanilang negosyo. Uy, Aling Taning! Nasaan na yung paborito kong bulalo? Nakasalang pa, Karding. Konting hintay na lang at maluluto na yon. Grabe, ikaw na yata may pinakamaraming pila ngayon Abay, siyempre, ganun talaga kapag maganda at masarap magluto. Wow, Taning! Tama ka dun sa masarap magluto. Anong sabi mo? Paano naman dun sa maganda? Alam mo, mas mahalaga na masarap ka magluto at mabuti ang kalooban mo. Yun lang yun. Buisit ka? Bahala ka maghintay ng matagal dyan sa bulalo mo. Kinabukasan, nakipagkita si Raizo sa bayan sa kasintahan niyang si Althea. Anak yon ni Aling Janice na kapitbahay nila at kakilala rin ng kanyang ina. Matagal na rin yon sa kanilang lugar, bagamat hindi kapampangan katulad nila. Mahigit 1 taon na rin silang magkasintahan ng babae at pareho namang alam ng kanilang magulang ang kanilang relasyon. Papasok ka na pala ulit next week, mahal. Kaso ang layo naman. Bakit sa San Fernando pa? Doon lang kasi ako nakakita ng kumpanyang malaki ang pasahod pero 5 araw lang ang pasok Mas malaki pang sasahurin ko ron kesa dyan sa dati kong trabaho sa kabilang bayan na 6 na araw na nga ang trabaho, mas mababa pa sa minimum. Saka lumalaki na rin kasi ang gastos namin kaya kailangan na talaga. Okay lang naman yon. Ang importante para din sa magulang mo yung ginagawa mo. So, bale, stay in ka ba doon? Hindi ko pa sigurado Itatanong ko muna kung anong final schedule ko. Doon ko lang malalaman kung kailangan kong lumipat o pwede namang umuwi gabi-gabi. May part-time ba dyan sa papasukan mo? Baka naman pwede mo akong i-recommend. Bakit? Ayaw mo na ba doon sa fast food na pinagtatrabahuhan mo? Oo naghahanap na ako ng malilipatan. Sobrang toxic kasi tapos lagi pang late dumarating yung mga kapalitan ko. Minsan 1 oras silang late. Tapos kapag ako naman ang gumawa nun, ang dami-dami nilang sinasabi. Tapos ang dami na rin pinagagawa sa amin sa school. More on practical na kaya triple na rin ang pagod ko. Ang hirap ng pagsabayin. Alam ko meron pa kaming bakante. Hayaan mo, itatanong ko na lang ulit pagkabalik ko ron. Kaso more on production ang hinahandle namin dun Alam ko meron kaming back office kaso hindi ko sure kung may bakante sila ron Okay lang ba sa'yo? Oo, okay na rin sa akin yon. Ang importante kasama kita. Mas hindi ko mararamdaman ang pagod ko kesa dun sa mag-isa lang ako tapos walang kasama. Kaya sobrang nakakatamad nang magpatuloy. Ay, ikaw talaga. Hindi ka kasi nakikipag-close sa ibang tao Samantala, araw ng Sabado, maaga pa lamang marami ng tao sa karinderya ni Aling Taning. May mga nakapila na sa labas at naghihintay ng bakanteng pwesto. Kasama ni Raizo ang isa nilang katiwala at nagtutulungan sila sa pagsiserve ng pagkain sa mga customer. Habang ang nanay niya naman ang nakatoka sa kusina at kasalukuyan pa ring nagluluto. Pagkatapos maibigay ang order ng isa nilang suki, may napansin siyang umupo sa bakanting pwesto sa dulo. Nagulat siya sa kanyang nakita. Kung hindi siya nagkakamali, ang matandang yon ay si Aling Dalisay. Kilalang mambabarang na nakatira sa isang baryo sa kanilang lugar. Nagtaka siya at napaisip kung ano ang ginagawa noon sa kanilang karinderya. Agad siyang pumasok sa kusina at kinausap ang kanyang ina. Nay, nandito si Aling Dalisay.
Talaga? Ay, sige, ikaw na muna rito. Pupuntahan ko lang. Ha? Bakit po? Alam niyo po ba na pupunta siya rito? Oo, bakit? Ako nagpapunta sa kanya dito. Nay naman, bakit kayo nakikipag-usap sa taong yun? Anong kailangan niyo sa kanya? Bakit? Ano bang problema mo sa kanya? Kilalang kilala siya ng mga taga rito. Mambabarang yung matandang yun. Ang lumalapit lang sa kanya yung mga may gustong ipabarang, Nay. Ba't niyo siya pinapunta rito? Meron ba kayong ipapatrabaho sa kanya? Grabe ka naman. Pagkamalan ba naman akong magpapabarang? Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko sa iyo dyan at pupuntahan ko muna siya. Ha? Saglit lang to. Wala nang nagawa pa ang binata nang tumalikod na ang kanyang ina at iniwan na siya sa kusina. Sa maliit na bintana na nagdudugtong sa labas ng kainan, nakita niya kung paano nilapitan ni Nanay Taning ang matanda. Pagkatapos ay bigla yung tumayo at doon sila tumuloy sa loob ng bahay. Gusto sana niyang sundan ng dalawa pero bigla niyang naamoy ang nasusunog na niluluto sa kawali, kaya agad niya yung nilingon at binaligtad. Pagsapit ng gabi, naisipan niyang lapitan muli ang ina na nag-aayos pa rin ng mga gamit sa kanilang kusina. Nay, anong napag-usapan niyo ni Aling Dalisay? Wala naman. Bakit? Anong wala? Nakita ko kayong pumasok sa loob ng bahay. Imposible namang wala kayong napag-usapan. Bakit ba nakikialam ka na naman sa mga bagay na pang matatanda lang? Wala ka bang gagawin sa kwarto mo? Nay, hindi ako matatahimik hanggat hindi niyo sinasabi kung ano talagang pakay niyo sa kanya. Bakit niyo ba siya pinapunta rito kanina? Anong pinag-usapan niyo? Alam mo, ikaw, nakakainis ka rin minsan, ha? Masipag ka naman, mabait at magalang. Pero minsan may pagkatsismoso ka rin eh. Yan ang ayaw ko sa'yo, alam mo ba yon? Pwede ba, huwag ka na nga lang nanghihimasok sa usapan ng iba? Hindi yan gawain ng lalaki. Nay, isa na sa mga kaibigan ko na biktima ng matandang yun. Binarang siya ni Aling Dalisay dahil yung isa sa mga kaaway niya lumapit dun sa matanda para patawan siya ng parusa sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Muntik na mamatay yung kaibigan ko eh. Kilala niyo rin yun, sinama ko na siya dito dati, si Joel. Aba, malay ko, sa dami ng kaibigan mo, dapat makilala ko silang lahat. Saka alam mo, huwag mo nga sinisiraan yung matanda. Wala naman siya masamang ginawa rito eh. Basta Nay, sana lang talaga wala kayong binuong anumang transaksyon o kasunduan sa kanya. Sa trabaho nga namin dati, maraming galit at takot sa kanya eh. Tapos kayo, pinapunta niyo pa rito sa bahay natin. Paano kung bigla siyang may gawin dito nang hindi natin nalalaman? Ang tanong, may nangyari ba? Wala naman, di ba? Kaya pwede ba, anak, doon ka na lamang sa kwarto mo kung wala ka rin namang matinong sasabihin? Hindi na sumagot ang binata. Kaya naman, kinabukasan kay Althea na lang niya sinabi ang kanyang mga nasaksihan. Nagtataka lang talaga ako eh. Hindi naman kasi ka-close ni Nanay yung Aling Dalisay na yun. Ni hindi nga namin yun nakakausap eh. Nasasalubong lang namin sa dati sa daan nung bata pa ako. Tapos minsan, nagbabatean lang, lalo na nung dito pa yung nakatira. Pero mula nung lumipat yun sa baryo, hindi na namin siya nakakausap ni Nanay. At hindi na rin sila nagkukumustahan. Umunlad na rin ang buhay namin ni Nanay nun kahit nawala si Tatay. Nagkaroon kami ng negosyo, nakapagtapos ako, at nakapagtrabaho na rin. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit kahapon, bigla na lang nagbalik ang matandang yun dito. At pinapasok pa talaga ni Nanay sa loob ng bahay namin. Ano kayang pinag-usapan nila? Alam mo, naririnig ko lang dati ang pangalan ni Aling Dalisay eh. Alam ko mambabarang daw siya at kaya raw siya lumipat dun sa baryo dahil mas malapit dun yung mga hayop at insektong ginagamit niya sa mga ritual niya. Pero ano pa ba talaga meron sa kanya? Kasi kahit medyo nakakatakot siya, parang hindi naman ganun karami yung mga galit o takot sa kanya dito. Hindi naman siya tinuturing na banta sa lugar natin. Pero bakit ayaw na ayaw mo sa kanya? Dahil nga binarang niya yung kaibigan ko kahit wala namang kasalanan. Nangyari yun 10 years ago. Hindi pa tayo magkakilala at iba pa yung nakatira nun sa bahay nyo. Basta, mahabang kwento. Hindi lang talaga ako komportable tuwing nakikita ko yung matandang yun. Akala mo lang mabait siya dahil tahimik at hindi nananakit. Pero kapag may nakaaway ka at pinabarang ka sa kanya, nako, hindi yun magdadalawang isip na patawan ka ng barang kahit kilala naman niya na mabuti kang tao.
Pwera na lang kung mahalaga ka siguro sa kanya. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit ayaw ko sa kanya? Baka mamaya kung ano nang pinag-usapan nila ni nanay. Kaya hindi talaga ako matahimik. Alam mo, medyo nag-overthink ka lang eh. Wala namang masamang nangyari, tapos wala ring nangyayari dito sa paligid natin. Mas mabuti pa siguro kung wag mo na lang siyang isipin. Mag-focus ka na lang dun sa bagong work na nilipatan mo. Minsan nagiging malaking problema din yung labis na pag-iisip eh. Kilala mo naman ako, di ba? Kahit nun pa man talagang OA na ako mag-isip. At yun ang lagi nagliligtas sa akin sa kapahamakan. OA man sa paningin ng iba, pero nag-iingat lang ako, no? Ayoko may mapahamak sa amin. Wala mapapahamak, magtiwala ka lang. Alam mo, may hindi pa pala ako nasasabi sa'yo tungkol sa Aling Dalisay na yon. Ano naman yun? Dati nung nandito pa sa Pinas si Papa, di ba mahilig siya mamigay ng bigas, pagkain at relief goods tuwing bumabagyo? Isa yan si Aling Dalisay sa mga nabigyan namin noon. Naaalala ko pa nga, pinapasok pa siya mismo ni Papa sa bahay namin at inabutan siya ng personal na tulong. Isa yata siya dati sa mga pinaka naapektuhan dito eh. Nawalan siya ng bahay at nasiraan din ang mga gamit dahil sa bagyo. At dahil siya lang yung pinakamatanda rito, ang daming binigay na tulong sa kanya ni na Papa at Mama. Sobrang laki naman ng pasasalamat niya. Hindi nga ako makapaniwala nung malaman ko na mambabarang pala siya eh. Kasi hindi halata sa itsura niya nung una ko siyang nakita. Matagal na yun. Ibang-iba na siya ngayon. Ako, kabisado ko yung gawin ng matandang yun. Nagpapakita lang siya na mabait sa lahat ng lumalapit sa kanya, kahit sino binabati niya. Pero wag ka, napakadali niya masilaw sa pera. Pag tinapalan mo siya ng anumang halaga, handa siyang ibenta ang katapatan niya sa'yo. At handa niya ring gawin anuman ang gusto mo, kahit makasama pa sa iba. Lalo na dun sa mga wala namang kasalanan talaga. At yan ang nangyari sa kaibigan kong si Joel noon. Alam mo bang tinulungan siya dati ni Joel nung madukutan siya? Sobrang grabe nangyari kay Joel dahil sa ginawa niya. Kaya nga, hindi na siya nagbalik dito mula nung gumaling siya. Sorry mahal ha, pero pwede ka bang malaman kung ano talaga nangyari kay Joel? Kung anong dahilan, bakit siya pinabarang nung kaaway niya? Yung kuya ng ex niya nagpabarang sa kanya. Lumapit sila kay Aling Dalisay at nagbayad ng malaking halaga para barangin si Joel. Sinasabi kasi nun ng ex niya na may iba raw siyang babae at nahuli pa raw sila sa computer shop. Pero kilala ko si Joel. Saka magkasama kami nung araw na yun kaya alam ko na hindi totoo yung binibintang nila sa kanya. Naghanap lang yun ng dahilan para maghiwalay sila. Talaga? Kawawa naman pala si Joel. Hindi ko alam na ganun palang nangyari sa kanya. Mabait pa naman yun nung huli kami nagkausap. Kaya nga hanggang ngayon hindi ko talaga mapatawad yung ex niya. Doon lang din yun nakatira sa kabilang bayan. Malapit sa dating pinagtatrabahuan ko. Madalas ko pa nga yung makitang tambay sa tindahan kasama yung bago niyang jowa eh. Ang dugyot nilang tingnan. Hayaan mo na yun, mahal. Gaya nga ng sabi ko kanina, huwag ka na lang muna mag-isip masyado hanggat wala pang nangyayaring kakaiba. Baka wala naman talagang masamang balak yung nanay mo nung kausapin niya si Aling Dalisay. Ay, ewan ko ba sa kanila? Makalipas ang ilang linggo, nagdagdag na ng isa pang tauhan si Nanay Taning sa karinderya. Si Raizo naman naging abala na sa bago niyang trabaho na medyo malayo sa kanilang lugar. Tuwing Sabado at Linggo na lang siya nakakauwi sa magulang para maghatid ng pera at pasalubong at para na rin bisitahin ang kanyang nobya. Doon na siya nangungupahan malapit sa bago niyang pinapasukan. Nung araw na yon, namasyal silang muli sa paborito nilang tambayan sa bayan habang magkasalo sa iisang pagkain. Masaya nilang tinatanaw ang makukulay na bulaklak at halaman sa paligid habang nakaupo sa taas ng isang puno. Doon siya sinagot ni Althea, kaya doon din sila naglalagi tuwing gusto nila ng pribadong oras para sa kanilang dalawa. Kumusta ka nga pala mahal sa apartment mo? Okay ka ba doon? Oo, malawak, tapos may sarili pa akong kwarto. Kapag may oras ka, sumama ka rin sa akin doon para makita mo. Sige, next time. Nga pala, balak magtayo ni Mama ng karinderya eh. Nung isang araw lang niya sinabi, padadalhan daw siya ng puhunan ni Papa. Ha? Talaga? Eh di maganda yun. Magaling din naman magluto yung mama mo eh.
Sabi niya kasi dumarami na raw yung maruruming karinderya dun eh. Hindi ko sinasabing yung sa inyo ha. Ang ibig kong sabihin yung sa iba, bukod sa marami nang gumagamit ng mga botya, marami na rin daw nagkakasakit dito. Kaya gusto niya magtayo ng karinderya na may malinis na luto at lugar para naman may bago sa panlasa at paningin ng mga tao. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, maganda yun para magkaroon din ng magandang alternative ang mga tao rito. Pero ang tanong, kaya ba niya maghintay? Alam mo kasi, sa dami ng mga kainan sa atin na nagpapaligsahan sa pagpapamura ng mga pagkain nila, baka mahirapan kayong makisabay kung malinis na luto ang gagawin nyo. Ibig kong sabihin yung fresh yung karne na gagamitin, tsaka mas mahal kasi yun kumpara sa nauusong botya ngayon dito sa atin. Naisip na rin nila yon, kaso gusto pa rin talaga niyang ituloy. Naniniwala kasi siya na kapag natikman ng mga tao yung luto niya, magkakaroon din kami ng mga customer na babalik-balik sa amin kahit pa hindi ganun kamura. Ayos yan, support kita dyan, mahal. Kaso yun nga lang, baka makalaban niya ang karinderya ni mama mo. Halos magkalapit lang kasi ang bahay natin Ayos lang ba yun sa inyo? Wala namang problema sa amin yun. Gaya nga ng sinabi ko, mas maganda na may alternative ang lahat. Saka sa totoo lang, tinatamad na rin akong tumulong kay nanay. Isa rin kasi siya sa mga gumagamit ng bulok na karni. Ilang beses ko na siyang sinabihan tungkol doon pero ayaw niyang makinig. Kaya buti na lang may bago na akong trabaho kaya hindi ko na siya kailangan tulungan doon araw-araw. Basta pag natuloy yon, sana kumain ka rin kahit isang beses lang. Tinuturuan na rin kasi ako magluto ni mama ngayon Gusto ko rin kasi siyang tulungan mag-manage doon. Basta kahit anong gawin mo, lagi akong susuporta sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Althea. Mahal na mahal din kita, Raizo. Salamat at palagi mo akong binibigyan ng oras kahit gaano ka ka-busy. Pagkatapos nilang mag-bonding, muli silang namasyal sa bayan hanggang sa lumubog na ang araw. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, muling nasilayan ni Raizo si Aling Dalisay sa isang tabi. Tila may binibili yon sa isang tindahan. Agad siyang umiwas at sinenyasan ang kanyang nobya na wag na silang tumuloy sa lugar na yon. Agad naman siyang sinunod ng babae. Samantala, dumating na ang araw ng pagbubukas ng karinderya nina Althea. Sila ng nanay Janice niya ang nasa kusina habang ang pinsan niya namang si Ezekiel ang nakatoka sa labas para humarap sa mga customer. Nag-half day lang nung araw na yon si Raizo sa kanyang trabaho para makakain doon, gaya ng kanyang ipinangako sa kanyang nobya. Grabe, ang sarap talaga, walang halong biro. Salamat mahal Thank you talaga, ginawan mo ng paraan para makapunta rito. Sulit nga ang punta ko dahil ang sarap talaga. Kung nandito lang ako palagi, baka dito na ako kakain araw-araw sa inyo. Di hamak na mas masarap to kaysa sa mga luto namin, promise. Talaga? Naks naman. Alam mo, itong adobo kay mama yan, pero itong giniling, ako nagluto niyan. Ah, talaga? Pareho naman masarap Pero itong giniling kasi, paborito ko na talaga to noon pa man At ayos din ton sa'yo Medyo maanghang at kumpleto pa sa sahog. May pugo pa. Ito ang the best sa akin. Thank you talaga, mahal Ikaw lang yata may pinakamaraming binili dito sa amin. Yung ibang mga kumain kanina, puro tig-isang order lang ang kinuha Kaya mukhang maliit lang ang kita namin ngayong araw. Hayaan mo, okay lang yan. Ganyan talaga sa simula. Dadami rin ang mga customer nyo pag na-realize nila na mas masarap kumain dito sa inyo. Yun na nga rin ang sinabi kanina ni mama Kapag daw nalaman ng mga tao na mas masarap dito sa amin, kusa rin silang babalik kahit medyo mahal. Pero thank you talaga, mahal Sana magustuhan ng kapitbahay mo dun sa San Fernando yung mga tinake out mo para sa kanila. Siyempre naman, ipapatikim ko talaga sa kanila to. Pero kay nanay siguro hindi na. Baka kasi sumpongin na naman ng inggit yun Ikaw talaga? Ipagdala mo rin yung mama mo para matikman niya rin. Kahit wala nang bayad yon. Sagot ko na. Talaga? Sige, mamaya. Siya nga pala. Pumapasok ka pa ba sa work mo? Nagre-render na lang ako. Next month, hihinto na ako. Pinapahinto na kasi ako ni Papa Gusto niya kasi natulungan ko na lang daw si Mama sa karinderya para hindi na raw namin kailangan kumuha ng maraming tao. Oo nga naman. Tama naman yun. Bakit naman kasi kailangan mo pang pumasok Pinadadala naman kayo lagi ng Papa mo.
Choice ko naman na maging working student kahit hindi kami kapos sa pera. Ang mindset ko kasi, gusto ko may prior experience na agad ako bago ako graduate para may konting advantage na rin, lalo na sa panahon ngayon na hindi na sapat ang diploma lang. Kaya ako, pinagsasama ko ng diploma at diskarte. Ang sipag talaga ng girlfriend ko, kaya mahal na mahal kita eh. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang nagkatotoo ang napag-usapan ng magkasintahan. Nagbabalikan na ang mga dating kumain sa karinderya ni na Althea dahil napagtanto ng mga yon kung gaano kasarap at kalinis ang kanilang niluluto. Kahit may kamahalan ng konti, nagtiyaga ang mga yon na bumalik para kumain. Sabi pa ng ibang customer, hindi na raw baling magbayad sila ng mahal. Ang mahalaga ay mabusog sila sa kanilang kinakain. Hindi raw gaya ng sa iba na nagkalat na karinderya na sobrang mura nga pero nakakaumay ang lasa. Naramdaman din ni Aling Taning ang tila pagtumal ng kanyang karinderya. Napansin niya na karamihan ay doon na pumupunta sa pwesto ni na Janice. Hindi niya matanggap ang pangyayaring yon at muli na naman siyang ngumalngal. Walang hiya yung Janice na yan. Tinuring ko pa naman siyang kaibigan. Tapos ganito lang ang gagawin niya sa akin. Inagaw niya na yung mga customer ko. Pati si Mang Berting sa kanya na rin kumakain. Walang hiya. Nay, ano na naman ang pinuputak-putak niyo dyan? Paano yung magaling nating kapitbahay doon? Nagtayo ba naman ang sarili nilang karinderya? Kaya pala konti na lang ang kumakain dito sa atin. Hindi niya ba naisip na meron ng kainan dito? At yun pa talaga ipapatayo niya sa harap ng bahay nila? Ano naman po ang masama ron? Wala namang batas na nagbabawal magtayo ng karinderya kapag meron na sa malapit. Alam mo, ikaw pilosopo ka talaga no? Ang sakin lang, asan yung pakikisama niya? Sa dinabi namin na pwedeng ipatayo, bakit ganun pa talaga? Tsaka, magnobyo ko yun ang anak niya. Ako pa talagang kinalaban niya. Meron na nga tayo Tsaka ano ba meron sa kainan nila at bakit siya ang dinudumog ngayon? Sa tingin mo, kailangan natin magbaba pa ulit ang presyo? Ano na naman po ang gagawin nyo para mapababa pa ulit ang presyo? Kukuha na naman kayo ng mas bulok na karne. Hindi nyo ba alam na hindi naman talaga yung presyo ang tinitingnan ng mga tao, kundi yung lasa, tsaka sariwang pagkain? Tingnan nyo sa kanila, bukod sa masarap na yung luto, fresh pa yung ginamit na karne at hindi tinitipid ang sahog. Malinis din yung labas at loob ng karinderya nila, sobrang gaan sa paningin at paligid, kahit yung mga kutsara at tinidor, napakalinis din. Tsaka gumagamit pa sila ng tamang sanitation. Ako mismo nakita ko nung kumain ako ron, kaya hindi ko rin masisisi kung bakit doon na naglilipatan ng iba, Nay. Hindi naman talaga sobrang naghihirap ang mga tao ngayon. Kapag nakakita sila ng mas magandang alternative, kahit may dagdag presyo, papatulan pa rin nila basta alam nilang sulit at mabubusog sila. Ay, teka nga muna. Bakit parang lagi mo na lamang kinakampihan ng babaeng yan? Pansin ko parang mas pinupuri mo pa sila kesa sa akin, ha? Ano bang pinakain sa'yo nun, ha? Boyfriend ka lang naman niya. Nilalason niya na bang utak mo? Oh, kayo naman yata ngayon ang OA mag-isip, Nay. Matapos niyo akong sabihang OA dahil sa pakikialam ko sa pinag-uusapan niyo ni Aling Dalisay. Paano naman kasi? Sarili mong nanay, ayaw mong tulungan. Kapag nagpatuloy pa sa paghina ang negosyo natin, baka bumagsak na itong karinderya na ilang dekada ko nang inaalagaan. Nay, paano ko kayo matutulungan may trabaho na nga ako? Ano bang gusto niyo? Tumambay na naman ako rito para tabla-tabla tayong lahat. Kung tutuusin, hindi niyo na kailangan magkarinderya pa Nagbibigay naman na ako sa inyo. Hindi pa ba sapat yun? Aba, kung ano-ano na yung sinasabi mo para ipagtanggol yung karinderya ng jowa mo, ha? Tumigil ka, Raizo. Minsan talaga hindi ko na gusto yung pananalita mo. Ako pa rin ang nanay mo, kaya dapat sa akin ka kumakampi. Hindi yung pinupuri mo pa yung iba at parang masaya ka pa na tumutumal ang karinderya natin. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang humina ang kita ng karinderya ni na Aling Taning. Halos mabibilang na lang sa daliri ang mga kumakain sa kanila araw-araw. Kung dati pinipilahan sila at inaabot ng gabi, ngayon hapon pa lamang nagsasara na sila dahil halos wala nang kumakain. Ang iba sa katabi nilang karinderya ay tuluyan ng nagsara. Ang bagong dinudumog at pinipilahan ay ang karinderya ni na Althea.
Kahit hindi ganoon kamura ang pagkain, mabilis yung kumalat at pumatok dahil masarap daw ang pagkakaluto ng mga pagkain at malinis din ang kanilang lugar. Kaya naman kahit nagtitipid ang iba, pilit silang gumagastos, makabili lamang ng matinong pagkain. Unti-unti ring napagtanto ng mga tao na hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat pagtiyagaan ang napakamura pero wala namang lasa. Dahil doon, labis na nabahala si Aling Taning. Hindi pwede to. Hindi pwedeng malagas ang customer namin. Kailangan makagawa ako ng paraan para bumalik sila sa akin. Pagsapit ng sumunod na Sabado, maagang umuwi si Raizo sa kanilang bahay para doon ipahinga ang kanyang weekend. Pero sa gate pa lang, nagulat na siya nang makitang lumabas sa kanilang pinto si Aling Dalisay. Nakatalukbong pa ng itim na belo ang ulo ng matanda. Ngumiti yun sa kanya nang magkatinginan sila, pagkatapos ay tahimik na lumabas ng gate at hindi na lumingon pa. Muling binalot ng pagtataka ang binata. Agad niyang kinausap ang ina tungkol dito nang makapasok na sa loob ng bahay. Nay, ba't nandito na naman si Aling Dalisay? Anong ginawa niya rito? Wala naman. Bakit? Hanggang ngayon ba maglilihim pa rin kayo sa akin? Ano ba talaga kasi ang pinag-usapan yung dalawa? Wala ka na ron. Usapan ng matatanda yon, kaya pwede ba? Huwag mo munang ginugulo ang utak ko. Kararating mo lang eh. Magbihis ka nga muna ron. Ay, nako. Hindi na nakipagtalo pa si Raizo sa kanyang ina at dumiretso na lamang sa kanyang kwarto. Pero nang makapunta siya sa kusina, nakita niya na may nakapatong na maliit na bote sa lamesa. Noon niya lang yun nakita sa mga gamit nila, kaya sinubukan niyang tingnan ang laman. Parang isang langis na kulay pula at may kakaiba ring amoy. Hindi niya mawari kung ano yun. Hindi naman mabaho pero napakatapang sa ilong. Pakiramdam niya bibigat ang buong katawan kapag inamoy niya pa yon ng matagal. Agad niya yung binitiwan nang marinig ang yabag ng paa ng kanyang ina, saka siya dali-daling dumiretso sa banyo para umihi. Nang sumunod na linggo, may nasagap siya na hindi inaasahan. Madaling araw pa lang ay nagising na si Raizo. Medyo mabigat ang kanyang pantog kaya agad siyang lumabas at dumiretso sa banyo para magbawas. Pagkatapos noon, naabutan niya ang kanyang ina na kausap muli si Aling Dalisay sa labas ng kanilang pintuan. Dahil doon, kumunot na naman ang kanyang noo. Habang wala sa kanya ang atensyon ng dalawa, palihim siyang lumapit sa mga yon at pinakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Salamat, Apong Dalisay. Oo, tama ka. Sobrang epektibo nga yung binigay nyo. Biglang nagkaroon ng kakaibang sarap yung mga niluto ko mula nung sinunod ko yung mga sinabi ninyo. Umaasa ako na mababawi ko ulit yung mga nawalang customer ko dahil dito. Maraming salamat ulit, Apong Dalisay, ha? Walang anuman, Taning. Basta huwag mong kalilimutan yung mga itinuro ko. Pagkatapos mong mahalo lahat ng mga sangkap na kailangan, doon mo ilalagay ang dugo mo, saka mo papatakan ng langis na binigay ko. At kapag nahalo mo na lahat, 2 patak lang ang kailangan sa bawat putahe para magkaroon ng kakaibang sarap. Oo naman, hindi ko kalilimutan yan. Nalista ko nga sa papel yung pagkakasunod-sunod eh. Sana lang talaga makabawi ako agad. Hindi talaga ako papayag na maagawan ako ng customer ng buwisit na Janice na yon. Hindi siya magpapabagsak sa akin. Kapag naubos na ang langis, sabihan mo lamang ako para magawan pa ulit kita. Medyo matagal kasing gawin yan. Mahaba-haba ang proseso at maraming ritual na pagdaraanan. Sige, kapag lumakas ulit ang karinderya ko, magpapagawa ako ulit. Huwag ka mag-alala, titriplehin ko pa ang bayad sa'yo. Malaki na ang sahod ng anak ko ngayon, kaya mas malaki na rin ang may bibigay ko. Labis na nagulat si Raizo sa kanyang mga narinig. Agad siyang umatras at bumalik sa kanyang kwarto.
Hindi siya makapaniwala na yun pala ang dahilan kung bakit lumapit ang nanay niya sa matandang mambabarang. Agad niya yung sinabi kay Althea nang sila ay magkita. Seryoso? Pwede rin palang gawing gayuma ang dugo? Oo naman, matagal na naming alam yan sa probinsya sa Siquijor. Marami sa mga kakilala namin doon ang gumagamit ng sarili nilang dugo para gawing gayuma sa mga taong gusto nilang mapasa kanila. Pero hindi lang gayuma ang pwede mo magawa doon. Marami ka pang pwedeng gawin. Gaya na lang ng ginawa ni Aling Dalisay na pampasarap ng mga pagkain, pampatibay ng mga gamit, at pwede rin pampagaling ng karamdaman. Maraming kayang gawin ng mga mambabarang. Hindi lang puro pagbibigay ng sakit ang kaya nilang gawin. Kapag nakapunta ka sa probinsya namin, marami kang makikitang mambabarang at mangkukulam doon na mas makapangyarihan pa kay Aling Dalisay. Ay, buwisit talaga. Umaandar na naman ang pagiging inggitera ni nanay. Gano'n naman siya palagi kahit nun pa eh. Kapag may nakikita siyang umaangat na iba, gagawin niyan lahat para pigilan ng mga yun. O di kaya, pipiliting lampasan ang tagumpay nila sa kahit na anong paraan. Yun ang dahilan kaya lagi sila nag-aaway ni tatay nung buhay pa yun eh. Hindi na naalis sa ugali niya yun. Pasensya ka na, Althea. Sana lang, hindi madamay ang mama mo sa mga kalokohan ng nanay ko. Ano ka ba? Hindi naman mahilig pumatol si mama sa mga ganun eh. Basta, lagi lang siyang nakafocus sa sarili niyang mga plano. Wala siyang panahon para makipagkompetensya sa iba. Ayoko lang kasing pagmulanto ng away nila eh. Lalo't dati naman sila magkaibigan. Hayaan mo na yon. Hindi naman ako galit sa nanay mo. Saka, wala naman din kaming pake kahit ano pang ihalo niya sa mga luto niya. Basta kami ni Mama, focus lang kami sa magandang serbisyo na binibigay namin sa mga tao. Yung pagiging malinis ng mga pagkain at lugar ang lagi namin ginagawa rito. Wala nang iba. Para kasing nakakawala na rin ng gani. Lalo na nung malaman ko na yung karamihan sa binibigay ko sa kanya, yun din palang ipinambabayad niya sa matanda. Hindi ko akalaing magagawa ni nanay yun. Kahit nun pa man, ayaw na ayaw niyan nalalamangan. Kaya nga parang nagdadalawang isip na ako na magbigay sa kanya sa susunod eh. Ngayong alam ko na kung saan napupunta yung pinaghihirapan ko. So, ano nang balak mong gawin? Hindi ka na magbibigay sa nanay mo para wala na rin siya maibibigay kay Aling Dalisay? Ewan ko ba? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Litong-lito na ako. Basta wag ka lang kasi masyadong mag-isip. Hayaan mo na kung yun talagang trip ng nanay mo. Basta kami rito, ayos lamang kami. Hindi kami apektado. Hindi mo rin kailangang awayin ng nanay mo para lang sa amin, ha? Salamat, mahal ha. Tsaka, pasensya na talaga kayo. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nanumbalik ang mga dating customer nila Aling Taning. Maging si Raizo ay napansin na marami na ulit ang pumipila sa kanila. Sa pagkakataong yun, ang karinderyanan nila at nina Althea ang pinakadinudumog sa buong lugar. Lalo tuloy siyang nag-alala para sa panig ng kanyang nobya. Sa tuwing may nakakasabay kasi sa pag-unlad ang kanyang ina, madalas ay sinusumpong ang bulok na pag-uugali nito na dati niya nang kinaiinisan. Para bang may allergy ang kanyang nanay sa nakakamit na tagumpay ng iba. Nawawala yun sa tamang wisyo at kung ano-ano ang pumapasok sa isip para lang pigilan ang iba na makasabay sa kanya. Katulad nung araw na yun, habang inoobserbahan niya ang kanilang karinderya ay narinig niyang kausap ng ina ang ilan sa mga suki nito. Kung ano-anong paninira ang pinagsasabi niya laban sa kainan nina Althea. Sa kabilang banda, medyo natakot din siya dahil mukhang umepekto na ang gayuma na ibinigay ng matanda. Isa yung uri ng gayuma na kaya magpasarap ng sobra sa mga putahe para balik-balikan yon ng mga customer na makakakain. Bukod sa muling pagdami ng kanilang parokyano, napansin niya na 2 hanggang 3 beses na bumabalik ang mga ito para muling kumain. Para bang dito na sila nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahapunan. Minsan nga, pati yung ibang ulam ay ginagawa na rin nilang merienda, bagay na hindi naman nila ginagawa noon. Hindi makapaniwala si Raizo.
Halos hindi niya masikmura na makita ang mga yon na kumakain, lalo't batid niya kung saan galing ang isa sa mga sangkap sa gayumang inihalo roon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa ring matatag ang karinderya ni na Althea. Kahit nagkaroon na ulit ng kahati ang mga ito sa dami ng customer, marami pa rin ang kumakain sa kanila araw-araw at malaki pa rin daw ang kanilang kinikita. Kaya naman, hindi na lang niya kinumpronta muli ang ina tungkol dito. Lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang nobya na huwag makikipag-away sa kanyang ina dahil hindi naman daw nakakaapekto yon sa kanilang negosyo. Sa paglipas ng mga buwan, hindi akalain ni Rizzo na mas titindi pa ang sitwasyon. Isang araw, nakita niyang nagkasagutan sa gitna ng daan sina Aling Janice at ang kanyang nanay. Nakita niya rin na inaawat ang dalawa ng kanyang nobya. Agad niyang pinuntahan ng mga ito at nakiawat na rin siya. Agad din namang natapos ang gulong yon. Sinubukan niyang lapitan at kausapin si Althea pero hindi yun lumingon o sumagot man lamang sa kanya. Kaya naman sa mga tao na lamang sa paligid siya nagtanong kung ano ang nangyari. Pagkapasok sa loob, agad niyang hinarap ang kanyang nanay Taning. Nay, ano po ba nangyari? Ba't kayo nakipag-away sa labas? Ba't hindi mo tanungin yung nobya mo kung anong ginawa ng nanay niya sa akin? Imposible naman sila nagsimula ng gulo, Nay. Ayon sa mga tao sa labas, kayo raw po ang sumugod. Anong ako? Hoy, kararating mo lang. Wala kang alam sa nangyari. Sila ang unang sumugod dito. Ako ang unang sinugod nila. Nananahimik ako rito tapos bigla silang dumating at kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Pero sino po ba talagang pulot-tulo nito, Nay? Hindi ba kayo rin naman? Sa tingin nyo, anong dahilan kung bakit sila susugod dito? Huwag nyo sabihin na hindi nyo alam. Ano na naman bang pinagsasasabi mo dyan? Huwag mo sabihin kakampihan mo pa sila dahil lang nanay yun ang jowa mo. Umayos ka, Rizzo. Totoo naman po eh. Akala nyo ba hindi ko kayo narinig noon? Kung ano-anong paninira sa kanilang binubulong nyo dyan sa mga suki natin. Hindi nyo pwedeng itanggi yun dahil ako mismo nakarinig sa inyo. At dahil sa mga pinagsasabi nyo, kumalat tuloy yun at nakarating sa kanila. Kaya natural, may karapatan sila magalit sa inyo. Marangal yung negosyo nila, Nay. Hindi ka nila siniraan kahit nung umangat yung negosyo nila. Pero kayo, anong ginawa nyo? Nagkaroon lang kayo ng katapat, pilit nyo nang ibinababa. Kaya ngayon nyo sabihin kung sinong pasimuno sa inyong dalawa. Ay, ewan ko sa'yo. Mukhang nalason na talaga ng babaeng yun ng utak mo. Kung hiwalayan mo na lang kaya siya, hindi ko na gustong ginagawa niya sa'yo. Yan na naman kayo, Nay. Tamang hinala na naman kayo eh. Ang hilig nyo maniwala sa mga binubulong ng utak nyo na wala namang katuturan. Baka kayo nilalaso ng matandang dalisay na yun dahil siya ang dahilan kung bakit dumami ulit ang customer nyo, di ba? Akala nyo ba hindi ko alam ang sangkap na hinahalo nyo sa mga pagkain? Seryoso, Nay? Aabot talaga kayo sa ganun? Para lang malamangan yung mga taong umaangat sa buhay. Gagamit talaga kayo ng itim na karunungan para lang iangat ang sarili nyo? Mahiya naman kayo. Hoy, nanay mo ko. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan. Lahat ng ginagawa ko para sa kinabukasan natin. Para sa iyo. Anong para sa akin? Saan nyo ba dinadala yung mga perang kinikita ng karinderya? Di ba sa pansarili nyo lang din? Kapag nakakaipon kayo ng marami, pinambibili nyo lang ng bag, ng sapatos, at ng damit para may maipagmayabang kayo sa mga kapitbahay natin. Noong nag-aaral ako, konti lang naman ang binibigay nyo sa akin ah. Ultimong baon ko, si tatay ang nagbibigay nun nung buhay pa siya. Buti na lang nung time na yun, scholar ako kaya nakalibre ako sa mga gastusin. Wala naman kayong ginawa para sa akin, Nay ah. At kaya nagkasakit si tatay dahil din sa inyo. Akala nyo hindi ko alam ang lahat ng yun? Hindi ko lang sinasabi sa inyo dati dahil nanay ko kayo. Pero ngayon, hindi na talaga ako makapagpigil dahil sobra na tong ginagawa nyo. Hindi na tama to. At wala na akong pakialam kahit ano pang isipin nyo sa akin. Huwag mo akong sinusubukan, ha? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Ganyan palang tinuturo sa'yo ng babaeng yun, ha? Ang sumagot sa magulang? Sige, huwag ka mag-alala. Kung ayaw mo makipaghiwalay sa kanya, akong gagawa ng paraan para mangyari yon. Maghintay ka lang. Bakit? Anong gagawin nyo? Lalapit na naman kayo kay Aling Dalisay? Magpapagawa na naman kayo ng kung ano-anong kademonyohan para sirain kami? Subukan nyo lang, Nay. Hindi ko kayo mapapatawad. Hoy, huwag mo ka akong tinatalikuran. Hindi pa tayo tapos. Rizzo! Ilang beses tinawagan ni Rizzo ang kanyang kasintahan, pero hindi yun sumasagot.
Mukhang galit na rin sa kanya si Althea. Hindi tuloy siya matahimik nung gabing yon. Kaya naman, kinabukasan agad siya nagpunta sa bahay ng mga yon, ngunit wala doon ang babae. Sa halip, ang pinsan nitong si Ezekiel ang kanyang nakausap. Tol, nasan si Althea? Wala siya rito eh. Saan kaya siya nagpunta? Ang bili niya, huwag ko raw sabihin sa'yo. Ha? Baka naman pwede mong sabihin. Boyfriend niya naman ako eh. Ang kulit mo rin eh, no? Kasasabi lang, di ba? Huwag ko nga raw sabihin sa'yo. Ba't hindi mo respetuhin yung desisyon ng pinsan ko? Huwag mong pilitin, ayaw ko makausap. Baka lang kasi makumbinsi mo siya. Sige na naman oh, nakikiusap ako, tol. Alam mo, payo lang ha. Kapag may galit sa'yo yung jowa mo, huwag mong pilitin makipag-usap kung ayaw talaga. Lalo lang yun magagalit at lalo kang iiwasan. Buti pa, bigyan mo ng panahon para makapagpahinga at makapag-isip. Huwag mo munang sabayan ang init ng ulo. Lalo na't hindi rin biro yung ginawa ng nanay mo sa mama niya. Intindihin mo na lang. Sige. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Pero hihingi rin sana ako ng pabor, tol. Baka naman pwede mo siyang sabihan na gusto ko siyang makausap. Pakisabi, hindi ko naman kinakampihan si nanay. Galit din ako sa mga ginagawa nun. Oo, sige, pero ang dami kong trabaho ngayon eh. Labag na nga sa loob ko na nandito ako tapos kukulitin mo pa ako. Wala nang nagawa pa si Raizo kundi ang umalis na lamang. Nagpalipas muna siya ng ilang araw at kahit masakit sa kanyang loob, pinilit niya ang sarili na wag munang kulitin sa text o tawag ang kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang araw, muli niyang binalikan ang karinderya ng kanyang kasintahan. Mabuti na lamang naabutan niya ang babae sa harap at nag-aabot ng order sa mga customer. Akala niya ay lalayo yon at itataboy siya. Mabuti na lamang at lumapit din yon sa kanya. Pagkatapos ay sinenya siyang lumabas at doon sila nag-usap sa isang gilid. Napadalaw ka. Mahal, galit ka ba sa akin? Ang totoo niyan, hindi na. Pasensya na sa nangyari nung nakaraan. Medyo nadala lang kasi ako ng emosyon ko eh. Ayos lang yun, naiintindihan ko. Ako nga dapat humingi ng tawad sa inyo ng mama mo eh. Kasi alam kong yung nanay ko talaga nagkamali. Noon pa man narinig ko na siyang may sinasabi tungkol sa inyo nung makita niyang umaangat na kayo. Kaso wala akong ginawa para pigilan siya. Pasensya na ulit ha. Kalimutan mo na yon. Saka malamig naman ang ulo ni mama ngayon. Hindi na siya galit. Kahit siya medyo nagsisi rin daw sa ginawa niya na pagsugod. Hindi lang daw niya napigilan yung sarili niya nung una dahil sobrang nagulat daw siya sa mga ibinalita sa kanya. Isa kasi sa mga suki namin dito nagsabi tungkol sa mga pinagsasasabi ng nanay mo. Sobrang nasaktan siya ron kaya nadala din ang emosyon niya. Salamat ha. Ang importante, okay na tayo. Yun lang naman ang inaalala ko eh. Hayaan mo, gagawin kong lahat para kausapin siya at para hindi na maulit yung nangyari. Ayoko kasi na maapektuhan yung meron tayo sa kung anumang away ng mga nanay natin eh. Salamat mahal ha, naiisip mo yung mga ganyang bagay. Huwag ka mag-alala, sasabihan ko rin si mama. Saka tingin ko hindi naman siya galit sa'yo eh. Labas ka sa anumang sama ng loob niya sa nanay mo. Nakakapanghinayang nga lang lalo na't close naman sila dati. Pero na-appreciate ko yung pag-amin mo sa pagkakamali ng nanay mo at hindi mo siya pinagtatakpan. Paano? Okay na tayong dalawa ha? Bukas babalik na ako sa trabaho at baka sa susunod na Sabado na ulit ako makauwi. Sana wala nang maging problema sa atin dahil hindi ako makapagtrabaho ng maayos eh. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako galit sa'yo, kaya huwag mo nang isipin yon. Kita na lang tayo ulit sa susunod na Sabado. Ipapatikim ko sa'yo yung bago naming recipe. Wow, ayos yan! Sige. Uy, Althea, nasaan ka na ba? Nandyan na. Bakit ba kailangan mo pang sumigaw? Nakakagulat ka naman. Wow, mukhang nagkabati na magjowa. Huwag mo sabihin hindi ka natutulong dito porket nag-uusap na kayo. Hinahanap ka ng babae sa loob, kulang daw yung sukli mo. Ha? Paanong kulang? Tama naman yung bilang ko ah. Kaya nga pumunta ka na rito. Mamaya na kayo maglandian dyan. Asikasuin mo muna yung trabaho mo. Binabadrip nyo na naman ako eh.
at agad nang nagpaalam si Althea sa kanyang nobyo. Habang nasa biyahe si Rizzo papunta sa trabaho, muli na namang nakipagkita ang kanyang ina kay Aling Dalisay. Sa pagkakataong yun, hindi niya na pinapunta ang matanda sa kanilang bahay, bagkus ay siya na ang bumisita sa tahanan nito. Pinabantayan niya muna sa kanilang tauhan ang karinderya, saka sumakay ng motor patungo sa bahay ni Aling Dalisay. Pagpasok sa bahay ng matanda, bumungad sa kanya ang mga kagamitan noon sa pambabarang, kabilang na ang mga garapon na naglalaman ng hayop at insekto, mga manika na halos kasing laki ng sanggol, at mga tuyong dahon at palay na dinudurog para ihalo sa ilang mga sangkap at gamot na kanyang tinitimpla. May kakaibang amoy rin ang loob, pero tiniis niya lamang yon alang-alang sa kanyang plano. Anong sadya mo rito, Taning? Anong may paglilingkod ko? Yun na nga. Nabalitaan mo naman siguro yung nangyari, di ba? Yung naging pag-aaway namin ng kapitbahay kong si Janice. Oo, nabalitaan ko yon. Alam mo, natutuwa rin ako sa'yo. Hindi ka talaga papayag na malamangan ng iba. Alam ko rin naman na ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Kaya huwag ka mag-alala. May dala ulit akong pera dito. Pwede mo ba akong tulungan? Sige lang, walang problema. Ano pa ang gusto mong mangyari? Gusto kong bigyan mo ng sakit yung Janice na yon. Patawan mo siya ng barang. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ba naisip na kapag may nangyari sa kanya, ikaw ang unang paghihinalaan, lalo na ng anak mo? Hindi ba't sinabi mo na kasintahan niya ang anak ng dati mong kaibigan? Kaya nga ang gusto ko, bigyan mo siya ng sakit na hindi mahahalatang galing sa barang. Di ba kaya mo namang gawin yon? Oo, kaya kong lumikha ng mga sakit na walang bakas ng pambabarang. Yung uri na may pagkakapareho sa malalang sakit sa mundo na karaniwang alam ng mga doktor. Sa parang yon, hindi sila maghihinala na barang ang dahilan ng pagkakasakit niya. Yun ang gusto ko. Gawin mo yun sa kanya. Kaya lamang, hindi basta-basta ang ganong uri ng barang. Kung mga pangkaraniwang barang lang ang gagawin natin, may kasamang insekto, isang beses na ritual lang ang aking gagawin at mabilis nang kakalat sa buong katawan niya ang sumpa. Pero kung gusto mong maikubli ang pagkabarang sa kanyang katawan at maging kahawig lang ito ng isang normal na sakit, hindi isang beses ginagawa ang ritual na yon. Tuloy-tuloy lang yon hanggat gusto mo siya magkasakit at ikaw mismo ang gagawa noon. Ituturo ko sa iyo kung ano ang mga kailangan mong gawin. At tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi, gagawin mo yon sa iyong tahanan para manatili ang sakit niya. Handa ka ba sa iyong kailangang gawin? Nakahanda ako, kaya lang hindi ba mahirap yung ritual na yan? May kasama bang dasal? Hindi pa naman ako marunong magbasa ng Latin. Huwag kang mag-alala, kapampangan din ang dasal na babasahin at kakabisaduhin mo. Halika sa aking silid, ipapakita ko sa iyo kung anong ritual ang gagawin mo gabi-gabi. Sumama siya sa matanda sa kwarto nito. Mas marami yung kagamitan sa pambabarang na naroroon. At sa bandang gilid may malaking aparador na naglalaman ng maraming libro. Karamihan ay lumang aklat na panahon pa ng kanilang mga ninuno. Mas madilim dahil natatakpan ng kurtina at mga gamit ang bintana. Walang masyadong pumapasok na hangin kaya agad siyang pinagpawisan. Pero tiniis niya pa rin at sinikap na panoorin ang ritual na isinasagawa ng matanda. Nakita niya kung paano nito tinusok ng karayom ang katawan ng isang malaking insekto. Pagkatapos ay dinasalan niya yon sa kanyang palad, saka itinapat sa kandila hanggang sa yon ay masunog. Ang abo ng insekto ay ipinasok niya sa isang maliit na bote, saka pinatakan ng langis na kulay berde. Pagkatapos, muli niyang dinasalan yon, gamit ang sariling wika ng kanilang probinsya.
Pagkuway sinulat niya ang buong pangalan ni Johnny sa isang papel at isiniksik sa loob. Itago mo ang boteng ito sa lugar na hindi makikita ng anak mo para hindi kanya mabuko. Pag alis mo mamaya, bibigyan kita ng maraming bote at mga sangkap. Kapag malapit na maubos, balikan mo ako rito para mabigyan kitang muli. Ito ang gagawin mo tuwing 12:00 ng hating gabi. Iwasan mong makita ito ng anak mo o ng ibang tao, dahil kapag winasak o binasag nila ang bote, mawawala ng bisa ang sumpa. Naiintindihan mo ba? Opo, nauunawaan ko. Pero pwede bang pakisulat na rin sa papel ang mga yan para siguradong hindi ko makalimutan? Ay nako, daig mo pa ang matanda. Sus, ang laki-laki naman ang binabayad ko sa iyo eh. Sige na, isulat mo na ulit yung mga kailangan kong gawin. Sa dami ba naman ang pinapagawa mo dyan ay imposibleng matandaan ko lahat yan. Eto na. Pero doble ang isisingil ko sa iyo. 5,000 na ang bayad dito. May pera ka ba? Oo, walang problema dyan. Basta kailangan magdusa ng babaeng yon. Pagkatapos maisulat ng matanda ang lahat ng proseso, agad din niyang iniabot ang bayad. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Aling Taning at agad na umalis para wala nang makakita sa kanya. Kapag nagkasakit ka, wala nang mag-aasikaso ng karinderya nyo dahil ikaw na ang aasikasuhin nila. Babagsak na kayo at ako na ulit ang dudumugin ng lahat. Humanda ka sa aking babae ka. Nung sumunod na Sabado, tinupad ni Raizo ang kanyang pangako sa kanyang nobya. Pinuntahan niyang muli ang karinderya nito at doon siya kumain. Gaya ng dati, pinatikim uli ng babae ang bagong putahe na kanyang niluto. Grabe, ang sarap talaga. Alam mo, ang bilis mo talaga matuto. Biruin mo, hindi mo naman ginagawa to dati pero ngayon halos kapantay mo na yung mga luto ng mama mo. The best ka talaga, mahal. Salamat, mahal ah. Ikaw rin kasi ang dahilan kaya sinikap ko na matutong magluto. Gusto ko na mapasaya kita sa pamamagitan niyan. Teka, nasan pala yung mama mo? Hindi ko yata siya nakita dun sa kusina ninyo. Ang totoo, nagpapahinga siya ngayon sa kwarto. Ilang araw na kasi siyang may sakit eh. Kami na muna ng pinsan kong si Ezekiel ang kumikilos dito. Ah, ganun ba? Ilang buwan na ba si Ezekiel dito? Buti pumayag siyang manatili ng ganung katagal. Diba sabi niya, ayaw niya rito dahil naiinip daw siya? Nagrereklamo na nga eh. Gusto niya na kasing umuwi sa kanila pero sabi ni Tito, magstay muna siya rito para makatulong sa amin. Binabayaran pa rin naman namin siya. Reklamador lang talaga yung lalaking yon. Pero seryoso, ang sarap talaga nito ah. Mukhang mapaparami na naman ang kain ko at masisira na naman ang diet ko. Ikaw talaga? Sige, kumain ka lang. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala pa ang sakit ng ina ni Althea. Akala nila nung una, pangkaraniwang sakit lamang ang dumapo sa kanya, pero habang tumatagal, parami ng parami ang kanyang mga nararamdaman. Hanggang isang araw, namumula ang mga mata ng babae nang magkita silang muli ng kanyang nobyo. Labis na nag-alala si Raizo para sa kanya. Bakit, mahal? Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo sa akin. Mahal, si nanay. May autoimmune disease daw siya. 3 na raw, magkakasabay. Ha? Ano? Paano nangyari yun? Ba't ang bilis naman yata? Tsaka, bakit ngayon lang lumabas? Yun nga rin ang pinagtataka ng mga doktor eh. Ang bilis kumalat ng sakit niya. Ang bilis din dumami. Ang masaklap pa dyan, wala sa mga ospital dito ang kayang gumamot sa kanya. Kaya naman ang sabi ni Papa, ipapasundo niya raw si Mama at dun sa ibang bansa ipapagamot. Ano? Ibig sabihin, aalis kayo dito? Parang ganun na nga. Hindi ko alam kung kailan niya kami ipapasundo, pero kung sakaling mangyari yon, sana huwag kang magbago ha. Sana pagbalik namin dito, ako pa rin ang mahal mo. Siyempre naman. Hihintayin kita, Althea. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Basta, para sa paggaling ng nanay mo, ipagdadasal ko siya, kayong dalawa. Salamat. Maraming salamat, mahal.
Habang naghihintay sa pagsundo sa kanila sa ibang bansa, palala naman ng palala ang kalagayan ni Janice. Isinugod na siya sa pinakamaganda at pinakamahal na ospital sa Maynila pero wala pa ring nagbabago. Maging ang mga doktor doon ay nagtataka na kung bakit hindi nila mapagaling ang ginang. Butit nagpaiwan ka rito, mahal. Sino nga pala nagbabantay sa mama mo ngayon? Ayoko naman talaga magpaiwan. Kaso, nakiusap siya sa akin na umuwi raw muna ako para mabantayan tong tindahan. Ayaw niya kasing sukuan agad to eh. Sayang naman daw yung mga nasimulan namin, lalo na't malaki-laki na rin ang ginastos niya rito. Ganun ba? Pero, sinong kasama mo rito? Ayun, si Ezekiel pa rin. Nakakainis na nga eh. Lagi na lang nagdadabog. Gustong-gusto na talagang umuwi sa kanila. Hinihintay ko na nga tumawag si Papa eh. Gusto ko siyang pakiusapan na kumbinsihin si Mama na isara muna to para mabantayan ko siya ron. Iba pa rin kasi talaga kapag akong nandun eh. Hayaan mo, sigurado makakabalik ka rin kaagad dun. Sana nga. Hoy Althea, yung niluluto mo rito nasusunog na. Oo na, sandali lang. Pwede mo naman tingnan eh. Alam mo naman may kausap ako rito eh. Kailangan ba bantayan pa kita dyan? Ang dumi-dumi ng kamay ko sa kalilinis dito tapos paglulutuin mo ko. Bumalik ka nga muna ron at magtrabaho ka. Panira talaga kayo ng araw eh. Dahil doon, nagpaalam ng muli si Althea sa kanyang nobyo. Labis na naawa si Raizo sa pinagdaraanan ng kanyang kasintahan. Bukod sa lagi yung pagod sa paghawak sa karinderya, lagi pa yung nangungunsumi sa kasama nitong si Ezekiel na sobrang mainitin ng ulo. Bukod pa roon ang lumalalang kalagayan ng kanyang mama na nasa Maynila. Nais niyang matulungan ang kasintahan, ngunit hindi niya alam kung sa paanong paraan, hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang kanyang ina. Napansin niya na napakatahimik nito sa kusina at tila may ginagawa. Pinagmasdan niya yung mabuti. May napapansin siya na kakaiba sa mga kinikilos nito na hindi niya mawari. Para bang napakailap at tila meron ding hindi sinasabi sa kanya. Ilang linggo na yung ganoon. Naalala rin niya na hindi maagang natutulog ang kanyang ina. Kung dati-rati, halos sabay lang silang humiga pagkatapos ng mga gawain sa kusina. Ngayon, lagi niya na yung naaabutang nag-aasikaso pa rin sa labas kahit wala ng tao. Hanggang isang araw, sinubukan niyang alamin kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Nakita niya na may inililigpit yon na mga bote at itinago sa isang kahon sa likod bahay. Kung titingnan sa malayo, aakalain ng iba na mga tambak lang yon ng lumang gamit. Pero nang subukan niyang tanggalin doon ang kahon at sinubukang buksan, nakakita siya ng maraming bote. At nang silipin niya ang laman ng mga yon, nagulat siya sa kanyang natunghayan. Bukod sa mga sangkap na hindi niya maipaliwanag, nakakita rin siya ng ilang piraso ng papel. Nang kanyang tingnan, nakita niya na nakasulat ang buong pangalan ni Aling Janice. Doon na siya nahiwagahan hanggang sa may pumasok muli sa kanyang utak. Ibinalik niya sa dati ang mga bote para hindi mahalata ng ina na kanyang pinakialaman ang mga yon. Pagkatapos ay nagkita silang muli ni Althea kinabukasan. Mahal, mukhang alam ko na kung paano matutulungan ng mama mo. Bakit mahal? Anong nangyari? Nung magkasakit siya, wala ka ba napansing kakaiba sa mga sintomas niya? Hindi ba siya nagsuka na may halong insekto? O hindi rin ba siya tinubuan ng mga kakaibang sugat? O kati-kati? Wala naman siyang ganong sintomas. Bakit? Saka, anong kinalaman ng insekto doon? Sa tingin ko kasi, binabarang siya kaya nagkaganon siya. Kung tama ang hinala ko, may barang ang katawan niya. Pero dapat magpakita yun ng mga pangunahing sintomas gaya ng pagsusuka ng mga insekto, pagtubo ng mga sugat na may uod, o ano pa mang senyalis na may kinalaman sa insekto. Teka, naguguluhan ako sa iyo, mahal. Bakit mo nasasabi yan? Sa tingin ko, yun ang dahilan kaya lagi nakikipag-usap si nanay kay Aling Dalisay. Mukhang nagkaisa sila para barangin ang mama mo.
Ano? Seryoso ka ba? Halika, may pupuntahan tayo. Nung oras ding yun, nagtungo sila sa kabilang bayan kung saan matatagpuan ang albularyong si Mang Lucio. Bantog na manggagamot ang matanda sa kanilang probinsya. Matapos silang patuluyin sa loob ng bahay, pinakita niya rito ang isa sa mga bote ng ina na naglalaman ng pangalan ni Aling Janice. Sinuri yun ng matanda, maging ito ay labis na naggulat sa kanyang nakita. Hindi maaari. Bakit po, Mang Lucio? Ano pong nakita ninyo? Alam ko ang ritual na ito. Ito yung uri ng ritual para itago ang pagkabarang sa isang tao. Itago ang pagkabarang? Ano pong ibig niyong sabihin? Karaniwan, lagi nag-iiwan ng palatandaan ng isang taong may barang, gaya ng mga uod o insektong lumalabas sa kanyang katawan, lalo na kapag siya ay ginamot. Pero kapag ganitong ritual ang ginamit sa biktima, hindi ito magpapakita ng kahit na anong senyales. Magiging parang normal na sakit lang sa mata ng lahat ang karamdaman nito. Sa paraang yon, hindi malalaman ng kahit na sino na nabarang ang taong yon, at mahihirapan ang sino mang gagamot sa kanya. Kadalasan din, hindi lang isang beses ginagawa ang ganitong ritual. Kailangan itong gawin ng paulit-ulit para tumagal ang sumpa. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Ito ang dahilan kaya lihim na nag-uusap si Nanay at Aling Dalisay. Kumpirmado na, Althea. Binarang nga nilang mama mo. Ano ka mo? Si Nanay Taning mo? Lumalapit na muli kay Tandang Dalisay? Yung mambabarang? Opo, tama po kayo. Mang Lucio, sana matulungan niyo po kami. Ano pong dapat gawin para mawala ang sumpa ng barang sa katawan ni Aling Janice? Sobrang nahihirapan na po siya ngayon sa ospital eh. Palala na ng palala yung sakit niya at walang magawa ang mga doktor sa kanya. Kailangan yung basagin ng mga bote, pati na naglalaman ng kanyang pangalan. Sa ganoong paraan lang hihinto ang sumpa sa kanya. Kung ganoon, pwede niyo po ba kaming samahan sa bahay? Pagsapit ng hapon, nakauwi na sila sa bahay ni na Aling Taning. Nagtaka pa ang kanyang nanay kung bakit kasama niya pati ang albularyo na si Mang Lucio. Anong ginagawa niyo rito? Nay, wag na po kayo magsinungaling. Alam na namin ang lahat. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam na namin na kayo nagbibigay ng sakit sa nanay ni Althea gamit ang boteng ito na galing sa mambabarang. Tama ako, di ba? Akala niyo siguro hindi namin malalaman, no? Saan mo nakuha yan? Ibalik mo yan. Ano po bang nagawa ng mama ko sa inyo, Nanay Taning, para gawin niyo to sa kanya? Wala naman po kaming ginagawang masama, Bakit niyo po siya kailangang siraan at ipabarang? Huwag mo ako matatawag na nanay. At huwag kayong gumawa ng eskandalo rito sa karinderya ko. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Dapat lang na dito tayo mag-usap para marinig nila. Para din malaman nila kung anong ginagawa niyo, Nay. Na para bang kayo lang may karapatang umangat dito sa mundo. At kapag nakakita kayo ng ibang tao na nagtatagumpay sa buhay, gumagawa kayo ng paraan para bumagsak. Nanay mo ako. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Matuto kang gumalang. Ako nagpalaki sa'yo. Makinig kayong lahat. Para sa kaalaman nyo, may halong gayuma yung kinakain nyo. Nakipagsabuatan ng nanay ko kay Tandang Dalisay na salot para pasarapin ang pagkain niya gamit ang sarili niyang dugo at mga sangkap sa pambabarang. Botsa rin ang ginagamit ni nanay para makatipid at kumita ng malaki. Dahil sa narinig, biglang nagsigawan ang mga tao. Ang iba ay isinaboy ang kanilang pagkain. Ang iba naman ay nag-alisan agad kahit hindi pa nakakapagbayad. Mayroon din na nag-report na sa barangay. Sandali! Huwag kayong umalis! Napakasama mo talagang bata ka. Tuluyan ng nilaso ng babaeng yan ang utak mo. Kayo po ang lason sa lugar na to, Nay. Kahit nanay ko kayo, hindi ko kayo kakampiyan sa kabalbalan nyo. Dapat lang po na matigil na ito, Nay. Itigil mo ng kahibangang ito, Taning. Huwag mong hintayin dapuan ka pa ng karma. Tumigil ka! Mga walang iya kayong lahat! Wala nang nagawa si Aling Taning nang kunin nila ang mga kahon na itinatago nito. Saka binasag ang mga bote at pinunit ang papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Aling Janice. Dahil sa pagbagsak ng ali, doon lang naglakas loob ang iba pang mga biktima na magsalita. Inamin nila na kahit sila ay alam na rin pala ang pakikipagsabwatan nito kay Aling Dalisay,
para pabagsakin ang kanyang mga kakumpetensya sa kanilang lugar. Gamit ang itim na karunungan, inutusan ng mga ito na magpakalat ng insekto, hayop at bakterya sa mga karinderya at negosyong kinamumuhian ni Aling Taning para ang kanilang karinderya ang puntahan ng mga parokyano. Dahil sa nangyari, nagawa nilang ipahuli si Aling Dalisay na nakikipagtulungan din pala sa iba pang mga karatigbayan para sa ibang uri naman ng pambibiktima. Pinagkakakitaan nito ang pagbibigay ng maruruming serbisyo sa ibang tao, tumatanggap ng mga kliyente na handang magpabarang, makapanira lamang ng iba gamit ang itim na karunungan. Nang gabing yun, nagwakas ang kasamaan at kasakiman ni Aling Taning, pati na rin ang matandang mambabarang. Makalipas ang 1 buwan, sinundo na ni Althea ang kanyang ina na si Aling Janice. Hindi na natuloy ang pagpunta nila sa ibang bansa dahil bigla yung gumaling sa kanyang karamdaman. Misteryosong nawala ang lahat ng autoimmune disease na lubhang ipinagtataka ng mga doktor. Dahil yon sa tulong ni Mang Lucio, bukod sa kanila, tinulungan na rin nito ang iba pang biktima para matanggal sa kanilang lugar ang anumang barang o sumpa na ipinataw roon. Nung mga panahong ding yun, si Aling Taning naman ang nagkasakit at kasalukuyan itong binabantayan ni Naraiso sa ospital. Maya-maya, dumalaw sa kanila si Althea. Saglit niyang iniwan ang ina sa silid nito at doon sila nag-usap sa labas. Salamat dito sa pasalubong mo, mahal ha. Kumusta na palang nanay mo? Ayun, nakaschedule siya para ilipat sa mas malaking ospital. May nakitang bukol sa dibdib niya Breast cancer daw. Ganun ba? Sigurado ka bang breast cancer yon at hindi barang? Hindi mo ba siya sinubukang ipasuri muna kay Mang Lucio? Ginawa ko na yon. Kahit si Mang Lucio mismo, kinumpirma na wala raw kahit anong kulam o barang sa katawan ni nanay. Hindi rin daw siya naengkanto. Yung sakit niya raw ngayon, natural na sakit talaga. Ganun ba? Ipagdarasal ko ang nanay mo, Raiso. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa niya, pero naniniwala rin ako na pwede pa siyang magbago. Sana nga, Althea. Kahit ako, gusto ko rin na gumaling si nanay at makapagsimula ulit kami. Nakausap ko siya kagabi. Nagsisisi na raw siya sa lahat ng nagawa niya. Gusto ko siya makausap, mahal. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kami galit ni Mama. Baka sakaling makatulong sa recovery niya kapag alam niyang merong kahit isa sa mga biktima niya ay handa siyang patawarin at bigyan ng pagkakataon. Naku, maraming salamat, mahal ha. Salamat sa pag-intindi sa nanay ko. Ngayon, natutulog pa siya pero pumasok na tayo sa loob. Hintayin na lang natin siya magising para makita ka agad niya. Sige, halika na. Siya nga pala, meron din akong pasalubong para sa kanya. Maraming salamat talaga, mahal. Walang anuman, mahal. Salamat din dahil hindi mo pinanigan ng nanay mo kahit may mali siya. Ipinaglaban mo pa rin ang dapat kahit alam mong pwede itong makasira sa inyo. Kaya naman, asahan mo na magiging mas loyal pa ako sa'yo. I love you, Raiso. I love you too, mahal. Maraming salamat. Pagkatapos nila mag-usap ay pumasok na sila sa loob ng silid para bantayan si Aling Taning. Nang magising yun, ang dalagang si Althea ang una niyang nasilayan at naging masaya ang kanilang pag-uusap. Yon! At dahil dyan, meron po tayong shout-out. Maraming salamat po ulit. Una pa lang sa inyong walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Simulan na po natin kay Mirna Castro. Hello din po kay Ma'am Vicky Abut, kay Noli Lacorte Rodessa Balasanos at Jill Camillon from Lynn, Kaunes. Hi po kay Black Vein on the Run, kay Beverly Carbajosa, kay Rosemary Casonete, kay Leonida Torrenueva. Hello po kay Chris Alcantara, kay Kat Burglar Cutie. Hello din po kay Febe Ranyada, kay Alma Tanguan, kay Charlene Gumansing, Winnie Belmas. Videos went viral.
Hello din po kay Erica Ember, kay My Favorite Song Collection, kay Badge Torres, Arlene Torquiza, Manisan Mamot Mapadtaya, kay Pamela Allen, hello po. Hi kay Margie Banosong, kay Neneng Maria Love, kay Janaya Dagison, kay Weng Orasyon, kay Angel Factor, sa Balagtas family sa Pampanga from Josephine Beroya. Hi po kay May Fugaban, kay Christina Resurrection, Faye Jade Faith Batarilan at Jerry Sabella from Kaizeni. Hello po kay Ella Heda, kay Mariza Belda, kay Hilario Patra Jasmine. Hello din po kay Mamiliana Nalugon, kay Sam Escobar, sa Madel Usman Abregana at Amuela family from Norsen TV, kay Che Orlanes. Hello po kay Corfiliera Vlog, kay Joy Aniban, kay Elizabeth Sune, kay Nelia Fancubit. Hi din po kay Michelle Marciano from Saudi Arabia, kay Cliven Dubalan, sa Kieta at Oliveros family from Marlon Kieta, kay Siti A. Noor, kay Leia Isogon. Hello po kay Vilma Bautista, sa Naling family at Marilor Guevara. Hi po kay Ira Liano, kay Rose Ann Rama, kay Rogelio Moresquita, Monica Nieves, Honey Austria, sa mga taga Q-Mart from Pinsan, Virgil Latore. Hello din po kay Jovelyn Galo at kay Via Pau. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.